Ako po si Dino. Sana ay nasa mabuti kayong lahat. Isa po akong avid fan ng mga horror stories, mapapelikula man, comics o YouTube. Nagsimula akong mahilig sa mga nakakatakot na kwento nang maranasan po namin ito ng pamilya ko mismo sa lugar namin dito sa Maynila. Dati po akala ko ang mga aswang ay nasa probinsya lang. Hindi ko alam na kaya na rin po pala nilang pumunta at mambiktima sa syudad. Kasal po ang mga magulang ko at dalawa lang kaming magkapatid na pawang mga lalaki. Itong karanasan po namin ay nangyari taong 1995. Pero sariwang-sariwa pa sa isip ko ang bawat pangyayari kahit 15 anyos pa lang ako noon. Sa tuwing maaalala ko nga, pakiramdam ko parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ilang beses ko na rin itong naikwento sa mga kaibigan ko. Siyempre hindi naman lahat mapapaniwala natin. Pero meron din namang mga naniniwala. Taga Maynila po talaga kami at ayon sa tatay at nanay ko, sa tinagal-tagal nila sa lugar na ito, hindi pa sila nakaengkwentro ng aswang o kahit ng anong nilalang ng dilim. Noon lang talaga nung magkaroon ng dayong aswang sa lugar namin. Ang tinitirhan po namin ay may gulayan sa likod. Pero hindi po amin yon. Bale si nanay lang po ang pinagkakatiwalaan sa mga pananim. Si tatay naman po isang karpintero. Simple lang ang buhay namin. Nakakaraos sa bawat araw. Hanggang sa nagkaroon ng bulong-bulungan na meron daw gumagalang aswang. Habang naghahapunan kami ay iyon ang topic ng pamilya namin. Tay, totoo ba yung narinig ko sa tindahan ni Aling Mona? May nakita raw pong aswang sa eskinita. Natawa lang si tatay at sabi ay wag daw kaming magpapaniwala sa mga chismis. Naubusan na lang daw siguro ng mapag-uusapan sa umpukan ng mga yon. Kaya kung ano-ano na lang ang iniimbento. Iyan ang opinyon ni tatay. Pero si nanay, iba ang paniniwala niya. Sabi niya, totoo raw ang mga aswang at posible na makarating din sila sa Maynila. Kwento pa ni nanay, nung bata pa siya ay nakakita na siya ng tunay na aswang. Maitim daw, mabalahibo at may pangil na parang vampirang napapanood namin sa TV. Hindi nga lang niya alam kung anong uri ng aswang yon kasi bata pa siya. Marami raw kasing uri ang mga aswang. Hindi interesado si tatay sa mga aswang, kaya hindi na siya umimik. Pero ang kapatid kong si Tongtong, na noon 10 taong gulang pa lamang, panay ang pagkukwento kay nanay ng tungkol sa mga aswang mula nang marinig niya yon. Ako man, hati rin ang paniniwala ko. Nagtatalo ang isip ko kung maniniwala ba ako o hindi. Kasi para kay tatay, hindi totoo. Para kay nanay, totoo. Kaya nalilito pa ako nung panahon na yon. Sabi ko sa sarili ko, saka na lang siguro ako maniniwala kapag ako na mismo ang nakakita o nakaranas na makaengkwentro ng isang tunay na aswang. Habang naguhugas ako ng pinggan, bigla kaming nakarinig ng mga sigawan sa labas na parang may nag-aaway. Si nanay sumilip agad sa bintana. Napasilip din tuloy ako. Ano pong nangyayari, Nay? Nagbubugbugan na naman po ba yung mag-asawa nating kapitbahay? Umiling si nanay. Hindi raw. Parang may hinahabol daw yung mga tao. Baka magnanakaw. Kinabukasan, ang pagkakagulo ng gabi ay naging usap-usapan sa mga kalugar namin. Akala nga namin ni nanay magnanakaw. Pero nung sinamahan ko si nanay sa talipapa para mamili ng pang-ulam, ay narinig ko ang usap-usapan ng 2 ale sa likuran namin. Ayon sa isang ale, may hinabol daw na aswang kagabi
Sagot naman ng kausap niyang Allen. Oo, alam daw niya. Dahil isa raw ang asawa niya sa mga humabol. Muntik na raw na may mabiktima. Buti na lang at nakita ng mga tanod. Nagkatinginan kami ni nanay. Sumabat pa si nanay sa usapan ng dalawang ale. Tinanong kung paanong nakasigurong aswang nga iyon. Sabi ng ale, yung biktima na babaeng tendera daw ang mismong nagsabi. Inilarawan niya yung itsura at takot na takot nga raw siya. Maliit na lalaki lang daw ang aswang, pero malakas, mabalahibo, maitim ang balat at sasakmalin daw talaga siya kung hindi lang sinigawan ng tanod. Ako naman ang sumabat. Sabi ko, baka naman tao yun, gusto lang siyang pagsamantalahan. Sinaway ako ni nanay. Huwag daw akong sumabat sa usapan ng matatanda. Tapos nagdire-diretso pa yung usapan nila na kasali na si nanay. Ibinida naman ni nanay yung karanasan niya sa aswang nung bata pa siya. Kahit hindi naman niya kilala yung dalawang ale na kausap niya. Pag-uwi sa bahay, iyon agad ang bungad ni nanay kay tatay. May hinabol daw na aswang kagabi. Kinuwento niya yung sinabi ng dalawang ale. Sabi naman ni tatay, umiral na naman daw ang pagkatsismosa ni nanay. Malamang daw na masamang loob lang yon. Baka pangit lang yung itsura, kaya napagkamalang aswang nung dalagita. Bakit daw kasi gabing-gabi na, laman pa ng kalsada ang dalagitang yon. Kaya tuloy napapahamak eh. Kung siya nga raw ang tatay nun, tiyak na napadapa niya na yon at nasinturon. Hanggang sa tuluyan na ngang naiba ang topic nila. Pero ako, hindi maalis ang isip ko dun sa hinabol na aswang. May panghihinayang ako. Sana naabutan nila. Kasi kung naabutan nila, magkakaroon na sila ng ebidensya na aswang nga ang hinabol nila. Pero dahil sa wala silang ebidensya, kaya mananatiling haka-haka ang lahat. Kahit pa may isang nakakita. Dahil sa pangyayaring yon, ay maagang nagsara ng mga pintuan at bintana ang mga kapitbahay namin. Takot na maaswang. Yung iba, nagsabit pa ng bawang sa bintana at pinto nila. Si nanay naman, nagbudbud ng asin sa bawat sulok ng bahay namin. Nagalit tuloy si tatay. Sinasayang daw ni nanay yung asin. Ang mahal pa naman ng mga bilihin. Tapos aaksayahin lang dahil sa paniniwala sa aswang. Pero kahit nagbubunga nga na si tatay, hindi natinag si nanay. Mabuti na raw ang nag-iingat. Kaysa naman daw, mabulaga na lang kami ng aswang. Yung kapatid ko tuloy, takot na takot. Nagsusumiksik sa palda ni nanay at ayaw matulog sa kwarto namin. Gusto sa tabi ni nanay. Baka raw kasi puntahan kami ng aswang sa kwarto. Ako naman, kalma lang. Pilit kong inaalis yung takot. Sa pagkakataon na yon, mas gusto kong paniwalaan si tatay. Nanatili ako sa kwarto namin ni Tongtong kahit na ako lang mag-isa. Nagbukas pa nga ako ng bintana at dumungaw. Ang tahimik ng gabi. Mukhang natakot talaga ang mga kapitbahay namin sa napabalitang aswang. Pagtingala ko, ay nakita ko ang bilog na buwan. Lalo na siguro silang natakot dahil dito. Umalis ako sa bintana at naupo sa gilid ng papag. Tapos, kinuha ko ang comics sa lamesa. Saka ako nahiga at nagbasa. Sakto namang katatakutan din ang comics na binabasa ko. Nang biglang makarinig ako ng alulong ng aso. Napabalikwas ako ng bangon at napatingin sa bintana. Naalala ko yung sinabi ni nanay at ng mga matatanda na kapag daw umalulong ang aso, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Dahil sa isiping yun, tinakbo ko ang bintana ng silid ko at nagmamadaling isinara yon. Bigla akong nakaramdam ng takot Sa pagdaan ng mga araw,
ay unti-unti na ring nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa aswang. Hindi na rin sila naglalagay ng bawang at asin sa mga pintuan at bintana. Hindi na kasi nasundan ng balitang yon. Hanggang isang gabi, sumakit ang tiyan ni Tongtong. Pinahira ni nanay ng pamahid, nilawayan at pinainom ng maligamgam na tubig. Pero hindi pa rin maibsan ng sakit, kaya ang sabi ni tatay, dadalhin na nila sa doktor. Tumawag ng tricycle si tatay. Tinanong niya ako kung kaya kong maiwang mag-isa sa bahay. Siyempre tumango ko. Lalaki yata ako, bakit naman ako matatakot mag-isa? Isa pa, marami naman kaming kapitbahay. Huwag po kayong mag-alala tay, ako pong bahala sa bahay natin. Binilinan ako ni tatay na isarang mabuti ang pinto at mga bintana. Huwag magpapapasok ng kahit na sino maliban sa kanila. Gusto raw kasi niyang samahan si nanay sa pagdadala kay Tongtong sa doktor. Pumayag naman ako. Sige po, ingat po kayo. Nang makaalis na sina tatay, ay sinunod ko naman ang bilin niya. Isinara kong mabuti ang mga dapat isara. Tapos pumasok na ako sa loob ng kwarto namin. Pero nung nasa loob na ako ng kwarto, hindi naman ako mapakali. Ewan kung bakit bigla kong naisipan na naman ang tungkol sa aswang. Hindi naman na nga pinag-uusapan yon. Relax ka lang, Dino. Walang aswang. Hindi nga nila napatunayan yun eh. Tsaka kung meron man, andun lang yun sa probinsya. Hindi yun uubra dito sa Maynila. Di hamak na mas maraming tao rito kaysa doon sa mga liblib. Takot na lang nilang mahuli. Yan ang mga sinasabi ko sa sarili ko. Pampalakas ng loob. Kaya lang, hindi pa rin lumakas ang loob ko. Palibhasa, hindi ako sanay na maiwang mag-isa. Unang beses ko talaga yon na mapag-isa sa bahay. Tapos gabi pa, kaya parang sinisilihan talaga yung puwet ko. Kahit paanong kumbinsi ko sa sarili ko na wala naman akong dapat ikatakot, natatakot pa rin ako. Tumayo ako at nagbukas ng bintana. Naisip kong kung may makikita akong mga tao sa kalsada, baka mabawasan man lang ang nararamdaman kong pagkabalisa. Tumanaw ako sa labas. Puro dilim ang nakita ko. May mangilan-ngilang dumaraan pero bihira na. Medyo malalim na rin kasi ang gabi nun. Karamihan siguro sa mga kapitbahay namin tulog na. Isasara ko na sana ulit yung bintana. Nang biglang mahagip ng mga mata ko ang isang maliit na lalaki na kasalukuyang dumaraan. Maitim ito. Hindi ko lang alam kung mabalahibo rin. Dahil nga madilim, hindi ko kita. Biglang pumasok sa isip ko yung itsura ng aswang na sinabi nilang umatake sa dalagita. Nang mapatingin ito sa akin, napaatras ako. Kinilabutan ako sa tingin niya, kaya isinara ko agad ang bintana. Humiga na ako sa papag at nagtalukbong ng kumot. Nahihiya ako sa sarili ko sa naging reaksyon ko noon. Pero iyon talaga ang ginawa ko sa sobrang takot. Kahit mainit sa loob ng kumot, tiniis ko. Dahil nga nangingibabaw sa akin noon ang takot sa lalaking nakita ko sa labas ng bintana. Maya-maya, nakarinig naman ako ng mahihinang katok sa pinto. Nabuhayan ako ng loob dahil lang nasa isip ko, sina nanay na yon. Baka nakauwi na sila. Nagmamadali akong tumayo at tumungo sa pintuan. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako dahil walang tao na bumungad sa akin. Wala sila, tatay. Hinanap ko pa sila sa labas at nagpalinga-linga ako. Sa kakalinga ko, ay nakita ko na naman yung maliit at maitim na lalaki. Pagkakita ko sa mukhang aswang na yon, ay otomatikong gumapang na naman ang kilabot sa katawan ko. Teka, bakit hindi pa rin siya umaalis? Tanong ko sa sarili ko. Naisip ko na
Posible kayang siya yung kumatok sa pinto namin? Humahagibis akong bumalik sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Hindi pa ako umalis. Nanatili pa ako sa likod ng pinto na nakikiramdam. Dinig na dinig ko yung malakas na kabog ng dibdib ko nung mga sandaling yon. Naglalaro sa isip ko na baka nalaman niyang nag-iisa lang ako sa bahay, kaya ako naman ang pinupuntirya niya. Pero naalala ko rin na hindi nga pala ako naniniwala sa aswang. Dapat si tatay ang paniwalaan ko. Kasi kung si nanay ang paparesan ko ng paniniwala, matatakot talaga ako. Medyo tumapang ako sa isiping yon, kaya humakbang na ako palayo sa pinto. Nang bigla na naman akong makarinig ng mga katok, kaya napapitlag ako sa sobrang gulat. Hindi ko muna binuksan. Bumalik agad yung takot ko eh. Ang naisip ko na naman yung aswang. Mukhang hindi yata talaga ako tatantanan. Ngunit ang mahihinang katok ay lumakas ng lumakas. Sunod-sunod. Hanggang sa marinig ko na ang boses ni tatay na tumatawag sa akin. Kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Pagkabukas ko, sila nga ang bumungad sa akin. Sina nanay, tatay at tongtong. Pinagalitan ako ni tatay. Bakit daw ang tagal kong buksan ang pinto? Sabi ko na lang, nakatulog na kasi ako. Hindi ko sinabi kay tatay yung naranasan ko kanina at yung nakita ko. Pero nung makakuha ako ng tiyempo, ay kay nanay ko yun sinabi. Pabulong lang kasi ayokong marinig ni tatay. Siguradong kagagalitan ulit ako. Alam na alam ko na yung sasabihin nun. Kalalaki kong tao, nagpapapaniwala ako sa mga aswang. Habang naninigarilyo si tatay sa labas, ay saglit naming pinagkwentuhan ni nanay yung nakita ko. Sabi ni nanay, ang hinala niya ay posibleng dayo lang ang aswang at nakatira ito ngayon sa malapit. Dahil dati wala naman talagang napapabalitang aswang sa lugar namin. Mukhang interesado si nanay sa aswang na yon. Aalamin daw niya kung sino-sino ang mga bagong lipat sa lugar namin, lalo na yung mga nangungupahan lang. Baka makakuha raw siya ng clue kung sino ang gumagalang aswang. Naging detective pa si nanay bandang huli. Hinala pa niya, nung mapabalita ito ay medyo naalarma yung aswang, kaya hindi na muna ng biktima. At ngayong wala nang balita tungkol dito, mukhang may balak na naman itong umatake. Pero wag na wag ko raw ipagsasabi kahit na kanino ang nakita ko, dahil baka maalarma na naman ang aswang. Isa pa, mapapagalitan akong tiyak ng tatay, lalo na kapag nalaman ng mga tao at maraming mag-usisa sa akin. Ayaw na ayaw ni tatay ng mga ganong senaryo, kaya naman manahimik na lang daw muna kami. Naputol lang usapan namin ni nanay tungkol doon nang pumasok na si tatay sa bahay. Bigla kong iniba ang usapan. Ay nay, ano nga palang sabi ng doktor kay Tongtong? Sabi ni nanay, may nakain lang daw na masama sa tiyan. Sa paglipas ng mga araw, ganun na nga ang ginawa ni nanay. Pasimple siyang nag-uusyoso sa mga bagong salta sa lugar namin. Ang kaso, yung iba masyadong pribado. Tulad na lang daw ng paupahan ni Aling Rosa. Hindi raw ito nagbibigay ng kahit anong detalye sa mga umuupa sa kanya, dahil iginagalang daw niya ang pribadong buhay ng mga ito. Sabi ko kay nanay, hayaan na lang. Ang ingatan na lang namin ang mga sarili namin. Kung sakali man na totoo ang hinala niyang may dayong aswang talaga. Isang hapon, nag-iigib ako ng tubig noon nang may madaanan akong kaguluhan. May binubugbog ang taong bayan. Nakiusyoso ko. Nagulat ako nang makita ko kung sinong pinagtutulungan nilang bugbugin. Yung maliit at maitim na lalaki
na iniisip kong aswang. Tinanong ko ang isang ale na katabi kong nag-uusyoso rin. Ate, ano pong nangyari? Bakit nila binubugbog yung tao? Sabi niya, iyon daw ang pinaghihinalaang aswang na pagala-gala rito. Nasa itsura naman daw, kaya't nung matsyempohan nila, ayan at basta na lang nila binugbog. Magtatanong pa sana ako kung paano nilang nasabi na iyon nga ang aswang. Kaso bigla na lang dumating si tatay at umiksena. Inawat niya yung mga nambubugbog. Malaki ang katawan ni tatay kaya kinaya niyang awatin sila. Tapos ay tinulungan niyang makatayo yung lalaki. Sabi pa ni tatay, kung totoong aswang yon, ay kanina pa sila nito pinagsasakmal. Pero hayun nga, at hindi naman nanlalaban yung lalaki. Puro lang sila hinala. Walang nakaimik sa mga sinabi ni tatay. At hindi lang yun, sa awa ni tatay doon sa lalaki, ay iniuwi niya pa ito sa bahay namin mismo at inutusan si nanay na gamutin ang mga sugat nito. Hindi ako makapaniwala na yung lalaking kinatatakutan ko nung nakaraang gabi lang ay heto at nasa loob ng pamamahay namin at ginagamot pa ni nanay. Hindi ko naman masabi kay tata yung nangyari sa akin nung nakaraang gabi kasi alam ko naman na hindi siya maniniwala, lalo pa at kinakaawaan niya ngayon yung lalaki. Baka bandang huli ako pa ang mapagalitan at itulad ako sa mga tao sa labas na hinusgahan nito. Matapos gamutin ni nanay ay pinasabay pa ni tatay sa paghahapunan namin yung lalaki. Habang kumakain, ine-interview niya ito kung sino ba ito at kung saan nanggaling at bakit pagala-gala ito sa lugar namin. Kaya raw ito na pagkakamalang aswang lalo pa at kapuna-puna naman talaga ang itsura nito. Ayon sa lalaki, ang pangalan daw niya ay Kalisto. Mula sa isang malayong probinsya na hayaan na lang po nating manatiling lihim. Ulila na raw siya sa mga magulang at napunta sa poder ng tiyuhin niya. Ngunit tumakas siya roon dahil hindi niya makayanan ang pagmamaltrato nito sa kanya. Kaya naman sumakay siya sa bus patungong Maynila, maski wala siyang pamasahe. Dito sa Maynila ay wala daw talaga siyang tirahan, kung saan-saan lang siya natutulog at nagkakalkal lang sa mga basurahan para may makain. Gustuhin man daw niyang magtrabaho, wala naman daw tatanggap sa kanya dahil na nga rin sa itsura niya. Gayunpaman, mas tanggap niya ang kapalaran niya rito kaysa sa poder ng tiyuhin niya. Naawa na naman si tatay, lalo pat napag-alaman niya na konti lang ang tanda ng edad nito sa akin. Hindi lang halata. Para na rin daw pala niya itong anak. Dahil nga sa storya nito, ay mabilis na nagdesisyon si tatay nang hindi man lang kinukonsulta si nanay. Pansamantala, sa amin na raw muna tutuloy si Kalisto. Noong una ay tumatanggi pa ito na para bang nahihiya. Pero dahil mapilit si tatay, kaya pumayag na rin ito. Ako naman, para akong natutulala sa mga nangyayari. Nung gabi rin yon, narinig ko si nanay at tatay na nag-uusap sa loob ng kwarto nila. Hindi ko alam kung simpleng usapan lang ba yon o nagtatalo na sila sa mahinahong pagsasalita. Kinukwestiyon kasi ni nanay ang naging desisyon ni tatay. Hindi raw niya inaasahan na magpapatuloy ito ng estranghero sa bahay namin. Paano raw pala kung totoo na isa itong aswang? Nagpapanggap lang ng mabait at nagtahilang ng kwento para kaawaan. Narinig ko namang sabi ni tatay na magaan daw ang loob niya roon sa tao. Unang kita pa lang daw niya. Huwag daw mag-alala si nanay at babantayan niya ang mga kilos nito. Isa pa, pansamantala lang naman daw hanggat wala pa itong makitang trabaho. Napakabata pa raw nito para magpagala-gala sa daan. Kaya napagkakamalang aswang. Dahil nga nakikita ng mga tao na kahit hating gabi na ay nasa daan pa ito. Paano wala palang bahay na uuwian.
Gusto sana ni tatay na tumabi sa amin sa kwarto si Kalisto. Pero ito na rin ang nagsabi na sa upuang kahoy na lang sa sala siya matutulog dahil nahihiya raw siya sa aming magkapatid. Isa pa natatakot sa kanya si Tongtong. Hindi ko naman masisisi ang kapatid ko. Ako nga natatakot din. Ayoko lang talagang ipahalata kapag nakaharap si tatay. Sabi pa ni Kalisto, wag na daw kami mag-alala dahil maaga raw siyang nagigising kahit hindi siya masyadong nakakatulog sa gabi. Kinasanayan na raw niya ang ganon. Pumayag naman si tatay. Nung unang gabi na yon na kasama namin sa bahay si Kalisto, ay hindi talaga ako mapakali. Parang kinukutuban talaga ako na meron itong hindi sinasabi sa amin. Hindi tuloy ako makatulog. Si Tongtong din hindi makatulog. Nakayakap sa akin at panay ang sabi na natatakot daw siya. Gusto niyang lumipat sa kwarto nila nanay, pero hindi ko pinapayagan. Ayokong mag-isa sa kwarto namin sa pagkakataon na yon. Natatakot din ako. Lalo pa nga akong natakot nang marinig ko na naman ang halos sabay-sabay na pag-alulungan ng mga aso. Si Tongtong, napayakap talaga sa akin ng mahigpit. Wala yun. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Sabi ko na lang sa kapatid ko, wag lang siyang lumipat sa kwarto nila nanay. Nang sa wakas ay makatulog na rin si Tongtong, ako naman ang dahan-dahang bumangon. Halos hindi tumapak sa sahig ang mga paa ko sa sobrang ingat. Hanggang sa makalapit ako sa pintuan ng kwarto namin. Tapos ay binuksan ko yun ng bahagya para silipin kung tulog na rin ba si Kalisto. Kinukutuban kasi ako na hindi talaga siya natutulog. Pagsilip ko, nanlaki yung mga mata ko. Wala si Kalisto sa mahabang upuan. Kung ganun, nasan kaya siya? Baka lumabas para mambiktima? Naisip ko. Sinasabi ko na nga ba? Baka nga isa siyang aswang. Baka hindi lang muna niya kami kakainin para may matuluyan siya. Pero nagulat na lang ako nung makita kong naglakad siya mula sa kusina. Sa bandang kusina, nandoon ang banyo namin. Baka uminom lang o kaya nagbanyo. Medyo nakahinga ako ng maluwag nung bumalik na ito sa pagkakahiga sa upuan. Bumalik na rin ako sa higaan naming papag. Napapaidlip na ako nun nang makarinig ako ng kaluskos mula sa sala. Tumayo agad ako para sumilip ulit sa pinto. Nakita ko si Kalisto. Nakatayo rin at nakadungaw sa bintana. Anong ginagawa niya sa bintana sa 10 oras ng gabi? Nag-aabang ba siya ng mabibiktima? Tanong ko sa isip ko. Gusto ko sanang bantayan pa ang susunod na kilos ni Kalisto. Pero tinamaan na talaga ako ng antok at nainip na rin ako dahil wala siyang kagalaw-galaw doon sa bintana. Kaya napilitan na akong bumalik sa higaan. Nagulat pa ako nang maramdaman ko na may kamay na humawak sa balikat ko. Napabalikwas talaga ako ng bangon sa sobrang gulat. Si nanay lang pala. Ginigising ako. Sikat na raw ang araw nasa higaan pa ako. Nakahanda na raw ang almusal. Pinahulaan pa ni nanay sa akin kung sinong nagluto. Pero hindi ko pa nahuhulaan. Sinabi na agad niya ang sagot. Si Kalisto raw. Maaga kasing gumising si tatay para magkarpintero. Nagboluntaryo daw si Kalisto na siya na ang magluluto ng almusal dahil marunong naman daw siya. Kaya hinayaan naman ni tatay. Naisip ko, mukhang nagpapalakas talaga si Kalisto sa tatay ko para siguro hindi mapaalis. Nang mga sumunod na araw, ay pinilit kong maging komportable kay Kalisto. Kaso hindi ko magawa. Naiilang pa rin ako at iba pa rin ang tumatakbo sa isip ko
kahit wala naman siyang pinapakita na hindi maganda sa amin, lalo na kay tatay. Pero hindi naman ako nagsiselos. Sigurado yan. Baka hindi pa lang talaga ako nakaka-move on sa unang pagkikita namin na sobra akong natakot. Isang gabi, nakaramdam ako ng panunubig, kaya bumangon ako para pumunta sa banyo. Bubuksan ko na sana ang pinto, pero bigla ko ring isinara ng buong ingat. Paano? Nakita ko si Kalisto na merong ipinapahid sa katawan. Iba na naman ang umandar sa utak ko. Napapanood ko kasi sa pelikula na ang mga aswang ay madalas ding magpahid ng langis sa katawan. Nanatili muna akong nakasilip. Yung pinapahid niya ay galing sa maliit na bote. Nagulat pa ako nang bigla siyang magsalita at sabihing lumabas na raw ako ng kwarto. Baka raw maihi pa ako sa salawal. Huh? Paano niya kaya nalaman na sa banyo ang punta ko? Sa isip ko lang yan tinanong. Napalunok ako at napilitan na ngang lumabas. Baka kasi maistorbo kita sa ginagawa mo eh. Ano ba yung ipinapahid mong langis? Para saan ba yan? Humugot muna siya ng paghinga bago sumagot. Sabi niya, tuwing sumasakit daw ang katawan niya, ay iyon ang ipinapahid niya. Mga pinagsama-samang katas ng mga dahon. Iyon daw ang itinuro sa kanya noon ng mga magulang niya. Ipinakita pa niya yon sa akin. At sabi, kung gusto ko raw subukan, hiramin ko lang sa kanya. Epektibo raw yon. Hindi. May pamahid naman kami. Binili ni nanay. Ayoko ngang subukan. Baka mamaya kapag ipinahid ko sa katawan ko maging aswang din ako. Alam kong medyo OA na ako sa pag-iisip ng ganun sa kanya. Pero wala akong magawa eh. Iyon talaga ang naglalaro sa isip ko sa edad kong yun. Habang nasa banyo nga ako, urong-sulong yung ihi ko. Kasi nakatatak talaga sa isip ko na isa siyang aswang. At isang araw, mapapatunayan ko yun. Sa ngayon ay makukontento na muna ako sa pagmamanman sa mga kilos niya. Hindi ko alam kung paano kung hindi ipahahalata. Basta mag-iingat na lang ako. Mukhang matalas din ang pakiramdam niya Namalaya niya agad yung presensya ko. Yung talas ng pakiramdam, alam ko, isa yon sa mga katangian ng aswang. At alam ko na sa mga darating na araw, mas marami pa akong matutuklasan tungkol sa kanya at sa mga sikreto niya. Isang umaga ay sinabihan kami nila nanay at tatay na aalis muna sila para tignan yung loteng ipinabebenta sa kanya ng kumpare niya. Hindi raw nila alam kung anong oras sila makakauwi dahil medyo malayo ang biyahe. Pero pipilitin nilang makauwi bago lumubog ang araw. Ibiniling mabuti sa akin ni nanay si Tongtong. Binilinan din ni tatay si Kalisto na bantayan kaming magkapatid. Papalubog na ang araw pero hindi pa rin dumadating sila nanay. Pinapasok ko sa loob ng bahay si Tongtong na nalibang sa pakikipaglaro sa labas sa ibang mga bata. Ayaw pang ang umuwi ni Tongtong. Wala naman daw sila nanay. Sabi ko, kapag naabutan siya ni nanay sa daan na nanlilimahid, ako na naman ang mapapagalitan. Isa pa, kapag naabutan siya sa dilim sa labas, tiyak na maaabutan din siya ng gumagalang aswang. Pagkasabi ko nyon, ay tumingin si Tongtong kay Kalisto. Tinignan din siya nito. Naririnig ni Kalisto ang usapan namin. Nang mabanggit ko nga ang aswang at tinignan siya ni Tongtong, ay bigla itong pumasok sa loob ng bahay. Sa isip ko, tinablan yata. Unti-unti na talaga akong nakakakita ng mga palatandaan sa kanya ng pagiging aswang. Yung langis na ipinapahid niya, yung talas ng pakiramdam niya. Ngayon naman, yung pagiging sensitibo sa usaping aswang. May isa pa nga pala. Napansin ko na
Hindi siya tumitingin sa mga mata kapag nag-uusap kami. Parang umiiwas siya. Siguro ay takot siyang makita ko na baliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Iyon lang ay makakasiguro na ako na isa nga siyang aswang. Tuluyan na ngang lumatag ang gabi, pero wala pa rin sila nanay at tatay. Nakakain na kami ng hapunan, wala pa rin sila. Si Tongtong ay pumasok na sa kwarto namin. Ako naman, mas pinili kong samahan si Kalisto sa sala. Naisip kong makipagkwentuhan sa kanya tungkol sa mga aswang. Naupo ako mismo sa harapan niya kasi gusto kong hulihin yung tingin niya para makita ko na kung baliktad nga ba ako sa mga mata niya. Pag ganun daw kasi, walang duda na isang aswang nga ang kaharap mo. Kaso, masyadong mailap si Kalisto. Pasulyap-sulyap lang siya sa akin. Mukhang alam niya agad kung anong ginagawa ko. Alam mo, buti na lang wala nang napapabalitang gumagalang aswang dito sa lugar natin, no? Tumango lang siya. Teka, Kalisto, ikaw ba? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Oo agad ang mabilis niyang sagot. Karugtong ng tanong ko ay bakit? Sabi niya, sa probinsya ay nagkalat ang mga ito. Walang gumagambala at walang makakapigil sa patuloy nilang pag-atake at paglaganap. Oh, nakakita ka na ba ng aswang? Maraming beses na raw. Marami rin sa kanila ang kilala niya, pero mas pinili raw niya ang manahimik sa mga nalalaman niya dahil ayaw niya ng gulo. Pakiramdam ko noon ay pinatatamaan niya ako. Para na rin niyang sinabi na manahimik ako. Pero ayokong manahimik. Mas lalo pa akong naging interesado. At sabi ko sa kanya kwentuhan niya pa ako ng mga nalalaman niya tungkol sa aswang. Magmula sa itsura nila, mga gawi, at kung ano-ano pang mga bagay. Tumingin siya sa akin. Hindi nga lang diretso tulad ng dati. Tinanong niya ako kung ano ang itsura niya sa paningin ko. Mukha raw ba talaga siyang aswang? Hindi ako makakibo. Magiging tapat ba ako o magsisinungaling na lang para hindi siya masaktan? Mas pinili kong maging tapat. Huwag kang magagalit, Kalisto ah. Alam mo naman siguro na marami sa taga rito ang napagkamalan kang aswang. Maski si Tongtong natatakot sa'yo eh. At maski ako raw, alam daw niya na natatakot din ako sa kanya. Bakit kasi kailangan mo pang itanong yan? Pero alam mo, kung aayusin mo lang ang sarili mo, hindi ka naman mapagkakamalang aswang eh. Sabi niya, iyon daw ang dahilan kung bakit niya tinatanong sa akin. Dahil ang isang aswang ay hindi malalaman o makikita sa itsura lang. Hindi raw lahat ng aswang ay may pangit na anyo. Karamihan nga sa mga ito ay nagkukubli sa magandang wangis. Ito yung mga aswang na may kakayahang magpalit ng anyo. Isang paraan ito upang hindi sila mapaghinalaan ng mga tao. Ngunit meron din namang mga aswang na hindi magagawang magpalit ng itsura nila. Napakarami daw ng uri ng mga aswang. Iba't iba. At ang kwento ng mga pinagmulan nila. Iba't iba rin ang kakayahan at mga misyon nila bilang aswang. Lumapit siya sa bintana at tumanaw sa labas. Dugtong niya, ang mga aswang ay hindi raw matatagpuan sa iisang lugar. Nagpapalipat-lipat sila, dumadayo hanggang sa pinakamalayong maaabot ng kanilang mga paa o pakpak. Tapos ibinalik niya ang tingin sa akin. Meron din daw aswang na mababait at marunong makisama sa tao. Subalit kapag ito ay nagalit, tiyak na ang kapahamakang naghihintay sa'yo. Sa sinabi ni Kalisto,
ay hindi ko alam kung maniniwala ba ako na may kakilala talaga siyang aswang. O baka naman may lahi talaga siya, kaya alam niya ang lahat ng tungkol sa kanila. Isang hating gabi, nagising na naman ako nang makarinig ako na parang may dumuduwal sa lababo. Sa aming pamilya, ako lang talaga ang tulog manok, lalo na kapag may gumugulo sa isip ko. Bumangon ako para tignan kung ano yon. Pagsilip ko sa pinto, nakita ko si Kalisto. Siya yung dumuduwal sa lababo. Tapos may mga dugo. Hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko siya. Paglapit ko sa kanya, napalingon siya sa akin, sabay pahid ng dugo sa bibig niya. Tinanong niya ako kung bakit gising pa ako. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa halip ay siya ang tinanong ko kung anong nangyayari sa kanya. Bakit nagsusuka siya? At kung bakit may dugo siya sa bibig. Umiling-iling siya at ang sabi niya, wala lang daw yon. Matulog na raw ako. Baka may nakain lang daw siya na masama sa tiyan. Yung dugo na nakita ko, galing daw yon sa ilong niya. Paminsan-minsan daw ay nagdurugo talaga ang ilong niya. Sanay na raw siya sa ganoong sistema ng kalusugan niya. Hindi ako naniwala sa kanya. Bumalik na ako sa kwarto pero nanatili akong gising at nakikiramdam. Kinabukasan, nagkagulo na naman ang mga taga sa amin. May natagpuan daw kasing bangkay kagabi. Mukhang sinalvage. Pero ang duda ng iba ay aswang daw ang tumira. Hindi ko alam kung paano nilang nasabing aswang. May narinig akong nagsabi na wakwak daw ang dibdib. Pero hindi ko naman nakita kung totoo nga iyon. Tinanong ko si nanay kung nakita ba niya yung pinagkakaguluhang bangkay. Hindi raw, kasi inalis daw agad yon at ilang tao lang din ang nakakita. Naisip ko kung duda ang iba na aswang ang may kagagawan noon at nakita ko si Kalisto kagabi na nagpapahid ng dugo sa bibig, posible na siya yung tumira nun. Nadagdagan na naman tuloy ang hinala ko sa kanya. Pero lahat ng hinala ko, sinasarili ko lang. Ayoko nang isali si nanay kasi baka bigla niyang palayasin si Kalisto dahil sa mga duda ko. Tapos awayin siya ni tatay. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagmamanman ko kay Kalisto. Baka sakaling mapatunayan ko na totoo nga siyang aswang. Habang bakasyon sa eskwela, tumulong muna ako kay nanay sa pagtatanim sa gulayan kung saan siya katiwala. Si Kalisto naman, isinasama ni tatay sa pagkakarpintero. Mas may edad kasi sa akin to, kaya ito na muna raw ang tuturuan ni tatay sa gawaing iyon. Pero sa totoo lang, ayoko naman talagang maging karpintero eh. Ang pangarap ko maging engineer, kaya okay lang sa akin na si nanay na lang ang tulungan ko. Kung sa bagay, makakatulong din sa akin kung may alam ako sa pagkakarpintero. Konektado din naman eh. Pero basta nung panahon na yon, ayokong sumama kay tatay. Isa pa, mas strikto si tatay, kaya mas kasundo ko si nanay. Habang inaasikaso namin ang mga bagong pananim sa gulayan, ay may natagpuan ako doong mga patay na manok. Hindi na buo pero alam kong manok yon. Yung isa naman ay kambing. Paanong nagkaroon ng ganoon doon? Wala naman akong alam na may nag-aalaga ng kambing sa lugar namin. Manok oo. Marami kaming kapitbahay na sabungero eh. Pero yung kambing, napapaisip talaga ako. Muntik na akong masuka sa itsura nito. Naawa ako. Tinawag ko si nanay na nasa kabilang bahagi at ipinakita ko yun sa kanya. Nay! Nay, tingnan nyo na yun. Nakakaawa. Patay na manok at kambing. Mukhang itinapon lang dito sa gulayan. Nabigla rin si nanay sa nakita niya at ang tanong agad sa akin ay sino kaya ang may gawa noon. Nay, sasabihin ba natin kay tatay? Saglit na nag-isip si nanay.
Maya-maya, sinabi niya sa akin na kailangan ding malaman ni tatay. Pero hindi raw niya yon sasabihin ng nakaharap si Kalisto. Ibig sabihin, pareho kami ni nanay ng pinagdududahan. Sabi pa ni nanay, ang mga aswang ay kumakain ng hilaw na hayop. Lalo yung mga aswang na ayaw mambiktima ng tao o walang mabiktimang tao, kaya sa hayop na lang nagtsatsaga. Hindi namin yung ginalaw para makita mismo ni tatay. Nung dumating nga ang mga ito, pasimple lang na dinala ni nanay si tatay sa gulayan. Nang makita yun ni tatay, ay chinek niya ang mga hayop. Hindi siya nakapagsalita, parang nag-iisip. Maya-maya, inutusan niya akong ilibing ang mga iyon. Nagkatinginan kami ni nanay kasi wala man lang itong sinabi tungkol doon. Basta lang kami tinalikuran. Pero sabi naman ni nanay, wag daw akong mag-alala. Baka nag-iisip na rin ngayon si tatay ng hindi maganda tungkol kay Kalisto. Ayaw lang siguro nitong mapahiya sa amin. Kasunod nun ay merong pangyayari na hindi ko rin makalimutan. Masama ang pakiramdam ni nanay noon, kaya ako na muna ang inutusan niyang mamalengke. Si Kalisto humabol. Sasamahan daw niya ako. Sabi ko wag na. Kaya ko naman. Pero nagpumilit pa rin siya. Habang naglalakad kami papunta sa palengke, kinakabahan ako. Kasi makakasalubong namin ang mga bully kong kaklase. Sabi ko kay Kalisto, sa kabila na lang kami dumaan. Tinanong niya ako kung bakit. Basta ka ako, may iniiwasan lang ako. Pinigilan niya ako sa braso sa pag-atras ko. At sabi niya, wag daw akong matakot, siya ang bahala. Hindi ko siya maintindihan nun. Wala naman akong sinasabi sa kanya. Maliban sa may gusto nga akong iwasan. Para bang nabasa niya yung nasa isip ko. Hindi na nga ako nakaiwas. Dahil dumiretso kami ng lakad. Yung mga bully kong kaklase na nasa 5 ang bilang, umakto agad na akala mo mga sanggano sa kanto. Lalo silang natuwa nang makita ang nakakatawa naman talagang itsura ni Kalisto. Hindi matao sa kalye na yon, kaya nagawa nila kaming sugurin. Aminado kong ninervyos ako nun. Ang kaso, pagsugod nila, humarang si Kalisto sa akin. Tapos, sinampulan niya ng malakas niyang suntok ang mga mayayabang na yon. Pero nalilito talaga ako. Kasi nung binubugbog siya ng mapanghusgang mga taga sa amin, hindi siya lumaban. Pero heto, at nakikipaglaban siya ngayon sa mga kaklase kong bully para ipagtanggol ako. Gulat na gulat ang mga kaklase ko sa kakaibang lakas ni Kalisto. Hindi nila akalain na ang maliit at payat na lalaking iyon ay may kakaiba palang lakas. Naguunahan silang nagtakbuhan palayo sa amin. Sa totoo lang, nung mga sandaling yun, parang nakonsensya ako. Kasi sa halip na magpasalamat ako sa ginawang pagtulong sa akin ni Kalisto, ay iba pa ang tumakbo sa isip ko. Kung may kakaiba siyang lakas na parang hindi pangkaraniwan, posible talaga na isa nga siyang aswang. Dahil ang mga aswang ay may kakatuwang lakas na hindi kayang tapatan ng isang ordinaryong tao. Kalisto, grabe napahanga mo ko ah. Paano mo nagawa yun? Ang lakas mo at ang bibilis ng mga kilos mo. Natakot sila sa iyo eh. Napakamot siya ng ulo at ang sabi, mas may edad daw siya sa mga yon, kaya alam niya na kaya niya sila. Nilakasan lang daw niya ang loob niya. Pagkatapos nun, inaya niya na akong pumunta sa palengke. Baka raw hinihintay na kami ni nanay. Siyempre, hindi na naman ako naniwala sa kanya. Dahil sa ginawang pagtatanggol sa akin ni Kalisto sa mga bully kong kaklase, ay nakapunto siya sa akin. Medyo gumaan ang loob ko sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, nawala na ang paghihinala ko sa kanya. Kung pwede nga lang na budburan ko siya ng asin o pakainin ng bawang, para lang mapatunayan ko.
Kaso natatakot din akong gawin yun. Kapag kasi mali ako ng hinala, tiyak na malilintikan ako kay tatay. Ewan ko ba kasi kung bakit ang lakas ng kutob ko na may kinalaman talaga siya sa mga aswang kung hindi man siya ang aswang. Pero ayun nga, iniligtas naman niya ako. Kaya huminto muna ako sa pagmamatsyag sa mga kilos niya. Alam ko naman na si nanay, kahit tahimik lang, ay tuloy pa rin ang pag-oobserba sa mga kilos ni Kalisto. Lagi ko nga siyang nakikita na palihim na sumusulyap kay Kalisto eh. Isang beses pagbili ko sa tindahan, hindi yata nakatiis ang tindera. Sabi, bakit daw kami nagpatira ng aswang sa bahay namin? Kayo talaga, hindi naman po aswang si Kalisto eh. Kung aswang po talaga yon, edi sana kinain niya na kaming pamilya, di ba? Naiiling-iling na lang ako na natatawa. Pero sa loob-loob ko, duda nga rin ako. Kaya lang syempre, kailangan kong ipagtanggol si Kalisto sa ibang tao. Dahil ayoko rin naman yung ganong sinasabi nila na nagpapatira kami ng aswang sa bahay. Baka madamay pa kami. Pag uwi ko galing sa tindahan, ay nadatnan ko si Kalisto na kamot ng kamot. Sa likod, sa dibdib. Anong nangyayari sa'yo? Inalok ko siya ng pamahid ni nanay sa kate. Pero sabi niya, okay lang daw siya. Naalala ko yung isang nabasa ko tungkol sa mga aswang. Na kapag daw hindi nakakain ng tao o nakainom ng sariwang dugo ang isang aswang na sanay dito, ay nangangati sila. Hindi ko alam kung totoo yung nabasa ko na yon dati o katang-isip lang ng writer sa isang artikulo. Kung totoo man yon, baka ganoon nga ang nangyayari kay Kalisto. Ayoko na lang ipahalata na nagdududa pa rin ako kasi gusto ko na maging okay kami sa paningin niya at sa paningin ni tatay. Hanggang nung gabi na yon na nagbanyo ko, nakita ko siyang natutulog sa upuan. Pagkatapos kong magbanyo, bumalik na ako sa kwarto. Pero ilang minuto pa lang ulit ang nakakalipas, nadijingle na naman ako. Para akong binabalisaw-saw nung gabing yon. Paglabas ko ulit ng silid, nagulat ako kasi wala sa higaan niya si Kalisto. Naisip ko, baka nagbanyo rin. Pero pagpunta ko sa banyo, wala naman siya doon. Maliit lang ang bahay namin para hindi ko siya makita. Dali-dali akong nagbukas ng bintana at dumungaw doon. Baka nagpapahangin lang siya sa labas. Kaso wala rin siya doon. Nagpalinga-linga pa ako. Asan kaya yun? Bumalik ako ng kwarto. Hindi naman ako mapakali. Parang nangangati ang mga paa ko na sundan siya. Kaso natatakot naman akong sagasain ang madilim na kalye para hanapin siya. Ano kaya kung gisingin ko si tatay at sabihin kong wala si Kalisto? Bumangon ako. Iyon na nga sana ang gagawin ko. Pero pagbukas ko ulit ng pinto, nasa higaan niya na ulit si Kalisto. Takang-taka ako nun. Napatingin siya sa akin. Bakit daw? Nagbanyo kasi ulit ako kanina. Pero hindi kita nakita sa higaan mo. Saan ka ba nagpunta? Hindi muna siya sumagot. Mga ilang segundo rin. Tapos nung sumagot siya, sabi niya, nagpahangin lang daw siya sa labas. Naglakad-lakad tulad ng ginagawa niya dati. Huwag mo na ulit gagawin yon. Naiiwan mo kasing hindi nakalak yung pinto. Paano kung may makapasok na masamang loob dito sa bahay? Yun na lang ang sinabi ko para hindi siya magdudang pinaghihinalaan ko na naman siya. Humingi siya ng pasensya at ang sabi niya, hindi niya na uulitin yon. Hindi ko na sinabi kay nanay at tatay ang senaryong yon dahil hindi ko alam kung sino sa amin ni Kalisto ang mapapagalitan. Siya ba na lumabas ng hindi nagpapaalam at iniwan na hindi nakakandado ang pinto? O ako na palaging nakikialam kay Kalisto? Akala ko nga talaga ay hindi niya nauulitin ang ginawa niyang yon.
Pero makalipas lang ang ilang araw, nagising na lang ako sa alulungan ng mga aso. Napabalikwas ako ng bangon. Nagdadalawang isip ako kung dudungaw ba ako sa bintana o sisilipin ko si Kalisto. Mas pinili ko munang dumungaw sa konting bukas ng bintana. Pagdungaw ko, saktong nahagip ng mga mata ko ang isang anino na dumaan sa harap ng bahay namin. Hindi ako sigurado kung si Kalisto ba yon, kaya isinara ko ng maayos ang bintana at saka ko naman binuksan ng bahagya ang pinto ng silid. Pagsilip ko, wala nga roon si Kalisto sa higaan niya. Lumabas ako ng kwarto. Tiningnan ko lang muna ulit siya sa kusina at banyo. Wala rin siya doon. Pag-check ko ng pinto, nakalapat lang yon. Maliwanag na inulit niya na naman ang ginawa niyang paglabas ng bahay nang walang paalam. Inilalagay niya kami sa peligro. Nagdadalawang isip pa ako noon kung gigisingin ko sina tatay at nanay, pero mas pinili kong sundan na lang si Kalisto. Mula sa pintuan ng bahay namin ay nahagip kasi ulit siya ng paningin ko na tumawid sa kabilang kalye. Baka iyon na ang hinihintay kong pagkakataon para mapatunayan ko na isa nga siyang tunay na aswang. Hinila ko ang mabigat na bangko para iharang sa pinto namin. Inusod ko iyong mabuti bago ko inilapat ang pinto mula sa labas. Kung sakali man na may magtangkang pumasok sa bahay namin, ay lilikha iyon ng ingay. Baka magising na si nanay. Matapos ko iyong magawa, ay nagmamadali ko nang tinungo ang direksyon kung saan ko nakitang pumunta si Kalisto. Nawala na siya. Hindi ako tumigil. Naglakad-lakad pa ako. Sa totoo lang, ay hindi ako sanay na maglakad sa madilim na kalye ng mag-isa. Pero nung mga sandaling iyon, ewan ko kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot. Palibhasa siguro, ay dahil ang focus ng isip ko ay nakatuon kay Kalisto. Gusto ko siyang mahuli sa akto na nambibiktima. Gusto kong mapatunayan kay tatay na totoo ang hinala namin ni nanay kay Kalisto. Maya-maya, natanaw ko na naman siyang lumiko sa madilim na eskinita. Alam kong nakakatakot ang ginagawa ko dahil posibleng masamang loob ang makaengkwentro ko kapag pumasok ako roon. Pero natitiyak ko naman na doon din siya pumasok. Kapag may sumalbahe sa akin, siguradong sasaklolohan niya ako. Maliban kung nandoon talaga siya para maghanap ng mabibiktima. Baka hindi niya ako matulungan. Napaatras tuloy ako sa isiping yon. Nagpa siya kung babalik na lang sa amin at hihintayin ko na lang siya sa pintuan. Tapos isusumbong ko na talaga siya kay nanay at tatay. Dahil nagsinungaling siya sa akin na hindi niya nauulitin ang paglabas ng gabi. Nung pabalik na ako, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Paglingon ko, wala. Nagpatuloy ako sa paglalakad at ramdam ko talaga ang mga yabag sa likuran ko. Lilingon sana ulit ako nang maunahan ako ng nasa likod ko. Hinawakan ng balikat ko. Pagtingin ko, si Kalisto. Nagtaka ako kung paano niya akong mabilis na nasundan. Nakita ko pa siyang pumasok sa eskinita. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Iyan din ang damit na suot niya nang makita ko. Tinanong niya ako kung bakit nasa labas din ako. Kung sinusundan ko raw ba siya. Hindi na ako nagkaila sa kanya. Oo, sabi mo hindi mo na uulitin yung ginawa mo pero inulit mo pa rin. Humingi na naman siya ng pasensya sa akin. Iba naman ang dahilan niya ngayon. Sabi niya, naglalakad daw siya ng tulog. Hindi niya ako nakumbinse. Dinirekta ko na siya. Ano ba talagang agenda mo sa gabi ha? O baka naman totoo talaga yung sinasabi ng iba na isa ka talagang aswang. Naghahanap ka siguro ng mabibiktima mo no? Kaya kung saan-saan ka sumusuot. Hindi kumibo si Kalisto. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Pero
hindi ako mapakali. Nagalit ako sa ginawa niyang pagtalikod lang sa akin. Binalaan ko siya na kapag hindi siya nagsabi ng totoo, ay isusumbong ko talaga siya kay nanay at tatay. Sasabihin ko na lumalabas siya tuwing gabi at baka hindi lang siya mapagalitan, mapalayas pa siya. Sabi niya, wag ko raw gagawin yon dahil nakikisama naman siya ng mabuti sa amin. Ayaw pala niyang mapaalis sa amin, kaya pinilit ko siyang sabihin sa akin ang lihim niya. Sabi niya, wag ko raw siyang pilitin dahil baka matakot lang ako. Baka hindi ko magustuhan ang tunay niyang pagkatao. Anong sinasabi mo? Kung ganun, meron kang ang inililihim sa amin? Tatalikuran sana ulit niya ako. Pero pinigilan ko siya sa braso at pinuwersa ko siyang ipagtapat sa akin ng totoo. Pagharap niya ay umangil siya sa akin ng nakakatakot. Pinandilatan niya ako ng mata. Kitang-kita ko kung paanong nagbago ang anyo niya na naging mabagsik. Pati mga kuko niya sa kamay ay humaba din ng hindi ko alam kung paano nangyari. Tapos yung gilid ng mga mata niya namumula. Yung balat niya parang naglalabasan ng mga ugat. Hindi ko maibuka o maigalaw man lang ang bibig ko para sumigaw. Pakiramdam ko nanigas lahat ng bawat bahagi ng katawan ko. Yung itsura niya ay tipong galit na galit sa akin. Napaatras ang mga paa ko, pero sinundan pa rin niya ako. Humakbang siya papalapit sa akin. Inilapit niya yung mukha niya sa mukha ko. Ngunit tila pinipigilan din niya ang sarili niya. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila nanay. Si nanay ang lumabas. Tinatanong niya kung anong nangyayari. Bago pa makalapit si nanay, ay bumalik na sa normal na anyo si Kalisto. Dali-dali akong lumapit kay nanay at sinabi kong totoo ang hinala namin. Nay! Nay, aswang talaga siya, Nay! Aswang talaga siya, Nay! Nakita ko kung paanong nagbago yung anyo niya. Pinakita niya sa akin sa harap ko mismo, Nay! Nay, aswang siya, Nay! Naglipat ang tingin sa amin ni nanay. Parang hinihintay kung anong sasabihin ni Kalisto sa sinabi ko. Ngunit nanatili siyang walang imik. Lumabas na rin ang kwarto nila si tatay. Ganoon din ang tanong niya sa amin kung anong nangyayari. Saka lamang nagsalita si Kalisto. Pero hindi siya nagsabi ng totoo. Ang sabi niya, lumabas lang daw siya para magpahangin. Sa harap lang ng bahay. Pero sinundan ko raw siya at pilit siyang pinapaamin na isa siyang aswang. Nagalit daw siya kaya muntik niya na akong masuntok. Tapos humingi agad siya ng tawad kay tatay. Nanlaki ang mga mata at ulo ko sa kasinungalingan ni Kalisto. Si tatay, namewang at iiling-iling na pinapasok ako ng kwarto namin ni Tongtong. Mag-uusap daw kami mamaya. Si nanay, bumalik na sa kwarto nila. Makahulugan akong tinignan bago tuluyang pumasok sa loob. Alam ko na nasa akin ang simpatsya ni nanay. Naghintay ako sa loob ng silid habang kinakausap ni tatay si Kalisto sa sala tungkol nga sa nangyari. Kumuyom ang palad ko dahil alam ko na puro kasinungalingan lang ang sasabihin nito kay tatay. Matapos kausapin si Kalisto, ay kinatok ako ni tatay sa kwarto. Si Tongtong noon mahimbing pa ring natutulog. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pumasok si tatay sa loob at naupo sa tabi ko. Ang una niyang tanong ay kung anong problema ko kay Kalisto. Wala naman po tay. Naghihinala lang talaga ako na totoong aswang siya. 2 beses ko na po siyang nakitang lumabas ng bahay at napatunayan ko kanina yung hinala ko, tay. Sinabi ko na lahat kay tatay ang mga naranasan at nakita ko kay Kalisto. Mula nung una ko itong nakita sa labas ng bintana hanggang sa pagtira nito sa bahay namin. Yung makahulugan nitong tingin sa akin,
Yung dugo sa bibig nito nung gabi na saktong may pinaghihinalaang pinatay ng aswang. Yung pagpahid ng langis. Yung pagkakamot ng maigi. Yung patay na manok at kambing. Yung paglabas-labas nito tuwing gabi. At higit sa lahat, yung pagbabagong anyo nito kanina. Isang malaking patunay yun na totoong ang aswang ito. Pakiramdam ko, ipinamukha talaga sa akin ni Kalisto ang pagiging aswang niya. Akala ko, sapat na ang mga sinabi ko para paniwalaan ako ni tatay. Pero hindi pa rin pala. Ang sabi niya, ang lahat ng sinasabi ko ay pwedeng mangyari sa isang tunay na tao. Doon naman daw sa mga namatay na hayop sa gulayan, wala akong ebidensya na si Kalisto nga ang may gawa noon. Baka meron lang nagtapon doon na ibang tao. Hindi ako makapaniwala na si Kalisto lang talaga ang pinaniniwalaan ni tatay. Kaysa sa akin na sarili niyang anak. Sabi pa niya, maayos naman daw makisama sa amin si Kalisto at malaki ang naitutulong nito sa pinansyal naming pangangailangan sa tuwing sasama ito sa pagkakarpintero niya. Dugtong pa ni tatay, kung sakali man daw na totoo ngang aswang si Kalisto, hindi naman daw nito kami ginagalaw. Sa halip ay itinuturing na nga rin kami nitong pamilya. Kaya sana raw ay wag ko nang palakihin pa ang problema. Wag na raw ulit akong gagawa ng gulo. Nung mga sandaling yon, hindi ko pa lubos na nauunawaan si tatay. Sobrang sama ng loob ko. Nung sinanay naman ang kumausap sa akin, kinaumagahan, wag na daw akong mag-alala dahil sa akin daw siya naniniwala. Pero aniya, wag na lang daw kaming kumontra kay tatay. Ilang araw kong hindi kinibo si Kalisto dahil sa nangyari na yon. Siya naman ay panay ang tingin sa akin ng palihim. Sa isip-isip ko, hihintayin pa yata ni tatay na may mangyaring masama sa amin o madamay kami sa gulong posibleng ipanhik ng aswang na ito sa bahay namin bago siya maniwala sa akin. Si Tongtong, alam kong natatakot pa rin kay Kalisto kaya hindi pa rin siya lumalapit dito. Isang araw, kailangan na namang umalis ni nanay at tatay ng magkasama dahil may aasikasuhin na naman silang lupa. Kaya may iiwan ulit kaming tatlo sa bahay. Inasahan ko na nagagabihin na naman sila ng pag-uwi. Kaya palihim akong naglagay ng isang supot ng asin sa loob ng silid namin ni Tongtong. Mabuti na yung handa sa maaaring mangyari. Maaga kaming kumain at naghapunan at maaga rin kaming pumasok sa kwarto. Ang bala ko, hindi kami lalabas doong magkapatid hanggat hindi dumarating sila nanay. Bahala si Kalisto sa buhay niya kung anong gusto niyang gawin sa labas. Hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Pagdilat ko, tulog na rin si Tongtong sa tabi ko. Nakayakap pa sa akin. Bumikit ulit ako, ngunit muling napadilat nang marinig ko ang impit na pagsigaw ni Kalisto. Napabalikwas ako ng bangon. Ano kayang nangyayari sa kanya? Nakiramdam ako kung mauulit ba ang pagsigaw niya. Natatakot din ako dahil sumasabay pa ang alulong ng mga aso sa labas. Tumingin ako sa orasan. Hindi pa naman ganun kalalim ang gabi. Alam kong sa mga oras na yon ay marami pang gising sa mga kapitbahay. Kaya naglakas loob akong sumilip sa sala. Nagulat ako dahil nakita ko si Kalisto na tila namimilipit sa sakit. Nagdalawang isip ako kung lalapitan ko siya o hahayaan ko na lang. Total ay galit ako sa kanya. Pero hindi ako nakatiis. Habang pinapanood ko siya, ay naghahalo ang takot, inis at awa sa akin. Mas nangingibabaw ang awa. Nilapitan ko siya. Kalisto, huy, anong nangyayari sa'yo? May masakit ba? Tumingin siya sa akin na parang nanghihina ang mga mata. Sabi niya, masakit daw.
Masakit ang alin? Hindi siya sumagot. Namimilipit na naman siya sa sakit. Inaabot niya ang bandang likuran niya. Teka, tatawag ako ng tricycle. Dadaling kita sa ospital. Pinigilan niya ako. At ang sabi niya, walang magagawa ang doktor sa sakit na iniinda niya. Anong ibig mong sabihin? Paanong walang magagawa ang doktor? Huminga ng malalim si Kalisto. Kinuha niya ang mga kamay ko at merong ipinakapa sa akin sa likod niya. Nangilabot ako nang makapa ko roon ang dalawang umpok. Tinanong ko agad siya kung ano yon. Sabi niya, isa raw yung senyales na malapit na siyang magkaroon ng pakpak. Pakpak ng isang tunay na aswang. Malapit na siyang maging ganap na aswang. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at nakiusap sa akin na kung ano man ang malaman ko tungkol sa kanya ay sa amin na lang yung dalawa. Kailangan na raw niyang bumalik sa probinsya. Hindi na raw siya maaaring manatili sa lugar namin dahil mas magiging mapanganib para sa kanya at para sa mga tao. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko kay Kalisto. Nanlalaki ang mga mata ko at natutulala. Sabi niya, hindi na raw siya magpapaalam kina nanay at tatay pag alis niya bukas. Mag-iiwan na lang siya ng sulat na nagsasabing babalik na lang siya kapag naayos niya na ang problema niya sa probinsya. Ipinakita pa sa akin ni Kalisto ang dalawang umbok sa likod niya na sa tingin ko ay dalawang magkatabing bukol na may espasyo lang ng konti sa pagitan. Hindi ko naman napatunayan na magiging pakpak nga iyon tulad ng sinasabi niya. Pero naniniwala ako na totoo ang sinabi niya. Akala ko nga nun nananaginip lang ako. Pero kinabukasan paggising ko ay wala na si Kalisto. Naabutan ko pa si tatay na binabasa ang sulat na iniwan niya. Ayon sa sulat, malaki raw ang pasasalamat ni Kalisto sa pamilya namin sa pagtanggap sa kanya, lalo na kay tatay. Naramdaman daw niya na nagkaroon siya ng bagong pamilya sa amin. Kaya lang ay kailangan talaga niyang umalis muna. Pero nangako naman na babalik sa oras na maayos na ang problema niya. Alam kong sinabi lang ni Kalisto na babalik siya para hindi masyadong malungkot si tatay. Para mapanatag kami. Pero kung yung mga ipinagtapat niya sa akin ng pagbabasihan, parang malabo na siyang makabalik. Hindi naman ako nagkamali sa hinala ko kay Kalisto na sa maniwala at hindi ang iba ay isa nga talaga siyang tunay na aswang. Hindi ko na nga lang alam kung anong uri ng aswang. Hindi niya nabanggit sa akin at nagkatotoo rin ang duda ko na hindi na nga siya babalik sa amin. Pero ngayon, iniisip ko kung ano na kayang nangyari sa kanya. Kung lumaki ba ang pakpak niya, kung nasa ayos ba ang kalagayan niya, o kung buhay pa ba siya. Wala na kaming naging balita mula noon. Kapag binabalikan ko sa isip ko ang mga pangyayaring yon na parte si Kalisto, naiisip ko na naging mabuti rin siyang parte ng pamilya namin. Kahit pa nakakatakot magkaroon ng kasamang aswang sa buhay at sa bahay. Yo mga kapasta, ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.